Deserve ko to. Ayan ang sikat na budol line nating lahat. Lalo na pagkatapos ng isang nakakapagod na linggo sa trabaho, di ba? Isang venti coffee, bagong sapatos, o baka naman yung gadget na matagal mo nang tinititigan. Sabi mo sa sarili mo, pinaghirapan ko to, deserve ko to. Pero bakit ganon? After few minutes ng saya, biglang kaba, yun ang tinatawag nating bilisisi or buyer's remorse, di ba? Kasi deep down, alam mong hindi nakaplano yung gastos na yon. Today, mga kabrady, let's talk about a mindset na pwedeng makapagpabago ng buhay nyo. Ito ang guilt-free splurge system. Hindi natin ititigil ang pag-i-enjoy, ititigil lang natin ang pag-aalala. Bakit delikado ang sobrang kuripot? Marami kasing nagtuturo na dapat daw ay zero luho. Bawal kape, bawal sine, bawal masarap na pagkain hanggat hindi ka milyonaryo. Pero alam nyo, maling strategy yon. Ang tao parang pressure cooker. Pag masyadong mahigpit ang budget mo at wala ka ng breathing room, puputok din. Kapag sobra mong pinipigilan ng sarili mo, mataas ang chance na mauwi yan sa revenge spending. Ibig sabihin, bumabawi ka sa matagal mong pagtitimpi, kaya bigla kang napapabili ng sobra. At kapag burnout ka, mas malaki pa ang chance na malagasan ng budget. Pero tandaan, dito sa Investing Brady, long-term ang laro natin. Para makatapos ka ng marathon, kailangan mo ng mga small breaks. Hindi pwedeng dire-diretso ng walang pahinga. At dyan pumapasok ang lifestyle fund. Ito ang parang water break mo. Para hindi ka ma-burn out, hindi ka ma-tempt sa biglaang gastos, at para tuloy-tuloy ka sa journey mo toward financial freedom. So, paano natin gagawin to? Simple lang, gumamit tayo ng reverse budgeting. Ibig sabihin, inuuna mo muna ang savings at goals mo bago ang gastos. Unahin mo ang mga big rocks bago ang buhangin. For example, kung ang net income mo ay 20,000 pesos, ganito ang breakdown mo. 50% needs for your rent, bills, food, basics para mabuhay. 20% security for your emergency fund o pambayad utang. Ito yung safety net mo. 20% growth for your investments like MP2, stocks para lumago ang pera. And 10%, this is it, for your I deserve this fund. Reminder, sample budget lang to. Hindi mahalaga kung 20K, 30K o mas mataas ang income mo. The principle is what matters. Kapag inuuna mo ang savings at goals, mas kontrolado mo ang lifestyle spending mo, hindi ka natatabunan ng emosyon o impulsive buys. Yung lifestyle fund mo, ilipat mo sa isang separate account. Ang rule, 0 questions. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang mag-explain sa sarili mo o sa ibang tao kung bakit mo to ginastos. Reward mo yan dahil naging disiplinado ka sa big rocks mo. The 72-hour cooling off rule. Pero teka, baka sabihin nyo, oh, Kuya Brady, sabi mo 0 questions, tapos ngayon may 72-hour rule pa. Ang gulo naman. Magkaiba yan, tropa. Ang 0 questions ay para mawala ang guilt, para hindi ka makonsensya na gumastos. Pero ang 72-hour rule ay para mawala ang impulse, para masiguro nating yung bibilhin mo ay bagay na tunay mong magagamit o ikatutuwa at hindi lang budol ng bugso ng damdamin. So kahit 0 questions na tayo sa choice mo, gamitin mo pa rin tong hack na to. Kapag nakakita ka ng gusto mong bilhin, ilagay mo lang sa cart pero huwag mong i-check out. Bigyan mo ang sarili mo ng 3 araw. Bakit? Kasi yung excitement na nararamdaman mo habang tumitingin, dopamine yan, ang tawag ko dyan, fake joy. After 72 hours, kapag lumipas na yung dopamine hit at gusto mo pa rin yung item, then go, i-check out mo na ng may malapad na ngiti. Kasi ibig sabihin, hindi lang yan impulse. Tunay na investment yan sa happiness mo. Tandaan nyo mga kabrady, ang pera ay tool lang.
What's the point of having a high bank balance kung laging stress at malungkot ang buhay mo? Budgeting is not about restriction, it's about prioritization. Pag alam mong bayad na ang future mo, mas masarap mag-enjoy sa present. Gusto ko malaman sa comments, ano yung isang bagay na pag-iipunan mo sa lifestyle fund mo? I-comment niyo yan at pag-usapan natin. Kung nakatulong to, don't forget to like, subscribe, at i-share mo to sa tropa mong mahilig mag-splurge pero minsan may guilt. This is Investing Brady. Tandaan, ang mindset na deserve ko to ay hindi tungkol sa pagiging magastos, kundi sa pagiging intentional at confident sa choices mo. Keep investing in experiences that make you grow and keep rewarding yourself without guilt. Kita-kits sa next video!